Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Sa impeachment trial ni Sara, mayroon ng mga detalyeng binigay. Mayroon ng mga detalyeng binigay si Director Matibag ng National Bureau of Investigation tungkol doon sa di umano'y hitman. Yung sinasabi ni Sara na mayroon na siyang kinausap na tao na kung may mangyari umano sa kanya, may kinausap na rin siyang taong igaganti siya. Papatayin din ang Pangulo, si PBBM, si Lisa Araneta, si dating Speaker Martin Romualdez. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, medyo inano na, may detalye ng binigay si Director Matibag. At sa tingin ko, ano yun, logical yung mga sinabi niya. Ang sabi ni Director Matibag, tiningnan nila yung posibilidad. Mayroon silang mga nakitang mga pangalan, mismong miyembro ng Vice President Security Group. Yun, matindi yun. Ay di ba si Sara Duterte, maraming security? Ang tawag doon yung BPSG, Vice Presidential Security Group. Vice Presidential Security Group. Yung mga BPSG na yan, may mga AFP dyan na naka-assign sa kanya. Yung pinamumunuan niya ni Cornel Chica at saka ni Cornel Lasco, yung mga involved doon sa confidential funds. Ayon kay Director Matibag, mayroon silang mga lead informations na yung kinausap ni Sara Duterte na papatay sa Pangulo kay Lisa Araneta at kay dating Speaker Martin Romualdez kung may mangyari sa kanya, bahagi mismo, ang ilan doon ay posibleng bahagi mismo umano ng security ni Sara. Ano yun mga kabunyog, mga kababayan? Kaya lang ayaw niyang ibigay ang pangalan, syempre for sa syempre confidential yun national security yan. Ang sabi ni Director Matibag, malaki ang posibilidad. May mga 20 kataos silang pangalan na na persons of interest. Itong mga 20 kataong ito, iniisa-isa nilang pinaimbestigahan. Mga kabunyog. At ayon sa kanila, malaki ang posibilidad mismong parte o bahagi ng Vice Presidential Security Group ang ilan sa mga kinausap. May mga pangalan na daw sila ng posibleng kinausap. Siguro po, ganito, although I cannot reveal so much and the identity, but going to the process na sinasabi ko nga po, so we're using informants. May mga sinusundan po tayo. Ang una-una natin pong tinignan dyan, yun nga pong sinabi na kumausap ng papatay at yung pong papatay ay pumayag na. So, ano pong ginawa natin dito? Tinignan na natin kung saan sphere po papasok. Sino ba yung pwede? Saan ba pwedeng nanggaling yon? Hindi kagad sino. Saan po ba pwede nanggaling yon? At lumalabas po rito, alam natin yung kasaysayan, malawak po ang kanyang tinatawag na connection, yung network po. Alam naman natin na siya ay Vice Presidente at ang dating Pangulo ay kanyang ama. Ibig sabihin, nakadevelop po ito ng mga relasyon. Unang-una na sa mga men in uniform na hanggang sa ngayon, marami po rito na na-appoint pa niya nung panahon na sila ay nandiyan. Nandiyan din po, binanggit ko yung Vice President Sara sa Security Group at yung pong mga double death squad. So, tinignan po natin at tinignan by process of elimination yung mga tao po na maaaring dun nang galing or maaaring nakakaalam. And by process of elimination, nag-start po kami maraming individuals hanggang sa matrim down po namin ng matrim down hanggang sa ngayon. Kaya sinabi ko po kahapon sa kagalang-galang sa katanungan ng ating Senate President po, gaano ba katagal pa to? And I said, we have great progress. Dahil lang simula po kami sa marami ngayon na trim down na po namin sa iilan na personalidad po. Nagsimula po kami sa maraming pangalan and we narrowed it down. Siguro ito na inaantay ng marami rin na
finally ma-identify natin, we are narrowing it down already to less than 20 individuals at may mga pangalan na po kami nito. Sa katunayan po, yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala. So, ganun po yung proseso. That's why sinabi ko, baka in 3 to 6 months, we can finally identify kung sino yung personalidad na yun. Sabi ko nga po, meron pong mga aktibo pa sa serbisyo na men in uniforms at kasama rin po dito ang Vice President Sara Security Group po. Medyo sensitibo itong mga information na ito, lalo na yung mga pangalan, kasi nga syempre ang security ng pangalawang pangulo ni Sara Duterte galing mismo yan sa AFP, may galing din sa PNP. Ay kung ang kinausap ni Sara na posibleng gumanti para sa kanya, assassin, hitman, napapatay sa pangulo, ay galing mismo sa kanyang sariling security group, ay medyo yan, mga kabunyog, matindi yan. Kaya sabi nga ni Director Matibag, sensitibo ito yung impormasyon na yon, kaya hindi niya talaga pwedeng ilabas ang mga pangalan. Pero nag-imbestiga daw sila at may mga reliable information sila na may mga 20 kataong persons of interest. At inisa-isa nito itong inimbestigahan. At ang matindi dyan, mayroon dyan ilan sa 20 na yan kasama sa Vice Presidential Security Group. Mga kabunyog, mga kababayan. Sa bagay nga naman, ay nakita naman natin, ginamit naman talaga ni Sara ang kanyang sariling security. O nakita nyo, nung na-ingkas na yung mga cheque sa confidential funds, kanino ipinasa? Yung mga na-ingkas na ilampung milyon na bawat pag-ingkas, 25 million, 35 million sa Land Bank, pagkaka-ingkas ng mga staff o mga tauhan ng Office of the Vice President o kaya ng DepEd, sila Fajarda, sila Acosta, pinapasa nila ito kay Cornel Chica, at saka kay Cornel Nolasco. Kaya mismong yung mga officials ng Vice Presidential Security Group ginamit talaga ni Sara kahit dito sa corruption, dito sa confidential funds. Kaya dahil ginamit niya sa corruption ang mga officials ng kanyang security, hindi malayo na kahit dito nga naman sa sinasabing itong pagbabanta sa buhay ng Pangulo at may pinaplano si Sarang ipapatay ang Pangulo ayon sa kanyang sinabi, itong lumabas ngayon na lumabas na mga testimonya sa trial sa impeachment sa Senado, at ang pinakahuling ibinunyag ni Director Matibag, posibleng may ilan na mga tauhan mismo ng security ng pangalawang pangulo ang kasama sa hitman na kinausap ni Sara Duterte. Hindi niya lang daw maibibigay ang detalye dahil nga national security Pero daw yan, reliable yung information na yan ayon kay Director Matibag. Pinanindigan ni Director Matibag na hindi siya nang iintriga, hindi siya nagsisinungaling, at yung kanya daw mga information na sinasabi na yan ay produkto ng investigasyon ng National Bureau of Investigation. Hindi nga lang daw nila madidetalye, hindi niya lang daw maidetalye doon sa impeachment trial. Ayan. Pero matindi, mga kababayan. Sabagay, hindi naman malayo yan eh. Hindi malayo yan na galing mismo sa security niya ang posibleng kinausap ni Sara. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.